Nakatambay si Alexa ngayon sa garden nagpapaaraw. 9 months na ngayon ang tiyan niya, anytime pwede siyang manganak. Nitong mga nakarang linggo, lalong lumalim ang pagmamahal na nararamdaman nilang dalawa ni Joshua sa isa't isa. Hindi na rin niya inaaway ang asawa, simula nung umalis si Sam sa asyenda. Dahan-dahan siyang tumayo nang maramdaman niyang tumigas ang tiyan niya na para bang siya'y maiihi. Kaninang madaling araw pa niya napapansin na mayat maya siya umiihi at nararamdaman din niya ang madalas na pagninigas ng kanyang tiyan. Marahan siyang naglakad, sa bawat paghakbang niya ay sumasakit ang puso niya at balakang. Pinagpapawisan din siya ng malapot. "Joshua! Manganganak na ako!" Nakangiwing sigaw niya nang biglang sumakit ang kanyang kalamnan. Naihagis si Joshua sa lababo ang hawak nitong red apple nang marinig nito ang nahihirapang sigaw ni Alexa. "Nanay Corazon, lahat po ng gamit ni Alexa sa panganganak. Pakikarga po sa kotse." Magalang na utos ito sa mayordoma bago ito kumaripas ang takbo papunta sa garden. "Joshua! Bakit ba ang tagal mong dumating? Hindi mo ba alam sobrang sakit na ng tiyan ko?" Namimilipit sa sakit na sigaw niyang muli. "Honey, relax lang. Sabi ni doktora, hindi makakatulong sa pagle-labor mo kapag stress ka." "Relax ha, Joshua? Paano ko magre-relax? Ay sobrang sakit ng balakang ko." Nag-aalala nitong inalalayan siya, papasok ng sasakyan. Napangiwi siya nang sumakay ng pang-upo niya sa backseat dahil lalong tumindi ang paghilab ng kanyang tiyan. "Alexa, relax lang, okay? Alam ko na masakit ang mag-labor at alam ko na kayang-kaya mo yan dahil matapang ka at mahal na mahal mong baby natin. Galingan mong pag-iri mamaya ha, para mabilis ka makapanganak." Malambing na wika ni Joshua, umunan siya sa mga hita nito. Pinunasan naman ito ng cotton towel ang pawisan niyang noo. Binuhay ang aircon ng sasakyan ni Mang Raul, pero kahit malamig sa loob ng sasakyan, tagaktak pa rin ang pawis niya sa noo at mukha dahil sa sunod-sunod na paghilab ng kanyang tiyan. Pakiramdam niya lalabas na ang kambal. "Joshua, malayo pa ba tayo? Lalabas na ang anak natin. Diyos ko, Joshua! Ramdam kong lalabas na ang baby natin!" Nasasaktan at umiiyak na sigaw niya. Ngayong siya ay nagle-labor, ramdam na ramdam niya ang sakripisyo ng isang ina. 9 months, malaki ang tiyan, hirap kumilos, hirap matulog, at hirap magbihis. Kahit panloob hindi na maisuot dahil hirap ang buntis yung muko. Pagkatapos manganak, magpupuyat sa pag-aalaga ng bata. Kapag malaki ng bata, marami ng gastusin sa school. Kaya naman saludo siya sa lahat ng mga ina at asawa na buong pagmamahal na pinalaki ang kanilang mga anak sa tamang paraan. "Honey, malapit na tayo. Konting tiis na lang." Malumanay na wika ni Joshua, pero mababa na agang pagkabalisa at pag-aalala sa gwapo nitong mukha. "Honey, ramdam ko puputong ng panubigan ko." Napasigaw siya nang maramdaman niyang pag-agos ng tubig sa kanyang mga hita. Mabuti na lang, nakarating na agad sila sa ospital. Binuksan agad ng Mang Raul ang pintuan ng sasakyan. Binuhat naman siya ni Joshua, inihiga siya nito sa stretcher na nakaabang na talaga sa entrance ng ospital. Nagmamadaling tinulak ni Joshua ang stretcher papunta sa delivery room. Nasa pintuan pa lang sila ng delivery room ay sinalubong na agad sila ni Dr. Castillo. Binigyan nito si Joshua ng instruction kung anong gagawin. "Doktora, pwede po bang nurse na babaeng katulong mo sa pagpapaanak sa asawa ko? Dahil hindi po ako komportable na may ibang lalaking hahawak at titingin sa aking asawa eh." "Sige, Mr. Maranan, ako at ang babaeng nurse ang magpapaanak sa misis mo. And pwede, dito ka pumesto sa gilid ng kama dahil papaanakan ko na sa Alexa." Mabilis ang kilos na lumayo si Joshua sa hospital bed. Si doktora naman ay tumayo sa paanan ni Alexa. Sinimulan nitong alalayan ang paglabas ng bata. "Alexa, hinga ng malalim then push. Dahan-dahan ang pagbawi ng hininga para hindi bumalik si baby sa loob ng tummy mo. Alexa, 1, push, 2, 3. Sinunod niya ang instructions ni Dr. Castillo at 3 ere, lumabas na ang kanyang first baby. "Very good. Alexa, another push pa para mailabas mo ng second baby mo." "Doktora, sobrang sakit na." Lumuluhang saad niya. "Alexa, masakit talaga mga anak, pero kapag nailabas mo na lahat ng baby mo, mawawala ng sakit. Kaya another push pa para mawala ng sakit." Tinanguan niya si doktora at nangihinang tinitigan niya si Joshua. "Honey, hawakan mo ang kamay ko please. Alilahin mo ako." Buong pagmamahal hinawakan ni Joshua ang kamay niya habang umiiri siya
Paulit-ulit na hinahalikan siya nito sa noo at palad. Nakalimang ere siya bago niya nilabas ang kanyang second baby. Napaiyak silang mag-asawa sa tuwa nang ilagay sa dibdib niya ang kambal. Pumapatak ang luha na niyakap at hinalikan niya ang kanyang mga anak. Pagod pa siya sa pag-ere at ramdam na ramdam niya ang sakit, pero nawala lahat yun nang masilayan at mayakap niya ang gwapo at malusog na anak niyang kambal na lalaki. Alexa, lilinisan at bibihisan na namin ang iyong mga anak. Ililipat muna namin sila ng nursery para malinisan ka namin ng maayos. Nakangiting sabi ni doktora. Sige po, doktora. Hinalikan muna niya sa pisngi ang kanyang mga anak bago niya iyon binigay sa nurse. Nilinisan, binihisan at nilagyan ng name tag ang kanyang mga anak bago dinala ang mga ito ng nurse sa nursery room. Siya naman ay nilinisan at binihisan rin. Pagkatapos, inilipat na siya sa private room. Doktora, pwede na po bang ilipat dito sa kwartong kambal? Ayos naman na po ang kalagayan ni Alexa at kaya ko naman pong alagaan ang aming mga anak. Hindi mapakaling wika ni Joshua. Ilang minuto pa lang na nalalayo sa katawan nito ang kambal ay miss na nito agad. Sige po, Mr. Maranan, bibigyan din kita ng nurse na mag-a-assist sa iyo kung paano kargahin ng mga sanggol. Ikaw naman Alexa, matulog ka muna para manumbalik ang lakas mo. Oh, baka naman gusto mong kumain. Much better na kainin mo ang may sabaw, katulad ng tinola, nilaga, at iyong may dahon ng malunggay. Magandang pagkain ng bagong anak para magkaroon ka ng maraming gatas. Sige po, doktora. Maraming salamat sa advice at maraming salamat po sa pagpapaanak mo sa akin. Ninitian niya si Doktora Castillo. Gusto niyang iparamdam dito na sobra niyang na-appreciate ang effort nitong alalayan siya sa panganganak. Bilang pasyente ng ospital, tungkulin niyang igalang at pahalagalang doktora na nag-a-assist sa kanya. Dahil kung wala ang professional na tulong nito, hindi siya makakaraos sa panganganak. Oo, binabayaran natin ng doktora manggamot sa atin, pero bilang isang mabutit magalang na mayaman, ipaparamdam natin sa kanilang taos-puso nating pasasalamat sa kanilang pagiging talubhasa sa paggamot ng taong may sakit, para lalo siyang sipagan at ma-inspire sa kanilang trabaho. Laging tandaan na ang isang simpleng thank you at pagngiti ay malaking motivation sa isang taong napapagod. Nakaka-boost din yun ng confidence nila dahil na-appreciate mo ang mga bagay na kanilang ginagawa. You're welcome, Alexa. Maiwan muna kita. Mag-around pa kasi ako. Ipatawag mo na lang ako kay Joshua kapag may kailangan kang itanong o may sumakit sa parte ng katawan mo. Sige po, doktora. Maraming salamat po ulit. Ngilitian siya ni doktora bago ito lumabas ng kwarto. Oh, honey, okay ka lang ba? Wala ka na bang nararamdamang sakit? Malambing na tanong sa kanya ni Joshua. Umupo ito sa gilid ng kama. Hinaplos ito ang buhok niya habang hinahalikan siya nito sa labi. Tinugon niya ang halik ng asawa para maramdaman nitong okay siya at handa na ulit siyang makipag-asaran at makipagkulitan dito. Wow, honey, ang bilis mo namang makarecover. Lumalaban ka na agad ang halik kahit kakapanganak mo pa lang. Natatawa siya ng mahina sa kakulitan ng kanyang asawa. Siyempre, honey, dahil ikaw ang nagturo sa akin eh. Pero, honey, huwag muna akong lambingin ha. Dahil baka wala pang isang buwan, masundan na agad ang mga anak natin. Honey, everyday ko kayong lalambingin ng mga bata. At saka, napakasaya ko dahil nakumpleto na ang buhay ko. Magandang tanghali, ma'am. Here is your cute, healthy, handsome twin baby. Nakangiting inhiga ng nurse sa tabi niya ang kanyang mga anak. Thank you for taking good care of my babies. You're welcome, ma'am. Nakangiting wika ng mga nurse. Yumukod ang mga ito bago lumabas ng kwarto. Tuwang-tuwang pinagbastan nila ni Joshua ang mga anak nilang mahimbing na natutulog. Honey, anong ipapangalan natin sa kanila? Jonathan. Jonathan and Justine, para hindi nalalayo sa pangalan mo. I like it, honey. Bagay na bagay sa gwapo nilang mukha. Tinanguan niya si Joshua bago siya pumikit. Matutulog siya para meron siyang lakas mamaya na alagaan ang kanyang mga anak. 2 buwan ang matuling lumipas at 2 buwan na rin ang baby nila. Healthy at mataba ang mga ito. Hands-on sila Joshua sa pag-aalaga ng kambal. Hindi sila kumuha ng mayaya dahil gusto nilang sila mismong mag-alaga sa kanilang anak. Every night silang puyat mag-asawa dahil tuwing gabi, gising ang babies nila at kapag umaga naman, tulog ang mga ito. Kapag umaga, sinasabay niyang matulog ang mga bata. Pero si Joshua minsan walang matinong tulog dahil minomonitor nito ang mga kaganapan sa asyenda. Katatapos lang niyang painumin ng gatas ng kambal.
Tinawag si Joshua para matulungan siya nitong magpaligo ng mga bata. Honey, tapos na kumain ng mga anak natin. Pumunta ka na dito sa kwarto. Paliliguan na natin sila. Saglit lang, honey. Hindi pa ako tapos kumain ng breakfast eh. Okay, hon. Enjoy your breakfast. Simula nung mga anak siya, hindi pa ulit sila naglambingan ni Joshua. Palagi lang siya nitong niyayakap at hinahalikan. Ayaw siya nitong biglain para raw bumalik sa dating ayos ang mga muscles niya sa katawan at para raw hindi siya mabuntis agad. Masaya siya araw-araw kahit lagi siyang puyat dahil sobrang mapagmahal, maalaga at maunawain ng kanyang asawa. Inihanda niya ang damit at cloth diapers ng kambal. Ibinabali niya sa warm water ang feeding bottle ng mga ito. Every day, nilulutuan siya ni Nanay Corazon ng tinola, ginataang kalabasa na may malunggay, itlog na may malunggay, sinigang na hipon na may malunggay. Halos lahat ng pagkain niya araw-araw ay may halong malunggay. Dahil masustansya yon at nakakapagpadami ng gatas para sa katulad nilang mommy. Honey, kumain ka na ng breakfast. Ako na lang mag-isang magpapaligo kay Justin at Jonathan. Malambing na sabi ni Joshua habang inilalapag nito ang food tray sa center table. Thanks, sobrang sweet mo talaga. Thank you so much, honey, for being a good husband and good father to our twin babies. Niyakap niya si Joshua at hinalikan niya ito sa labi. Everyday siya nagpapasalamat sa mga simple gestures nito para maramdaman nito na pinapahalagahan at na-appreciate niya ang mga ginagawa nitong kabutihan. Payo niya sa mga housewife na i-appreciate palagi ang simpleng pagtulong at paglalambing ng inyong asawa para lalo silang sipagin at ma-inspired sa trabaho dahil ang haligi ng tahanan na may supportive, mapagmahal, maunawain at maalagang housewife ay sinisipag magtrabaho kapag nararamdaman nilang na-appreciate nito ang kanilang paghihirap. Alexa, deserve mong lambingin at pasahin araw-araw dahil napakabait mong asawa at ina ng ating mga anak. Nakasalubong ni Alexis si Nanay Corazon at may hawak itong hanger. Naglalab ito ng sandaling yon. Good morning, Nanay Corazon! Nakangiti at masiglang bati niya dito. Magandang umaga rin sa'yo, Iha. Ako nang maglalaban ng damit ng gambal. Bumalik ka na sa kwarto, Iha. Matulog ka para hindi ka pa antok-antok mamayang gabi pag-aalaga sa mga bata. Nakakahiya naman po. Damit po to ng mga anak ko. Iutos ko pa po sa inyo. Tsaka po, hindi po kasama sa job description po ninyo ang maglaban ng damit. Sus, Alexa, huwag ka nang mahiya. Damit ko lang naman ang nilalabhan ko. At tsaka, si Badette naman talagang labandera dito sa mansyon. Pagtutulungan naming labahan itong mga damit para maisampay agad. Sige po, Nanay Corazon. Maraming salamat po. Iniabot niya sa mayordoma ang laundry basket. Nakangiti namang tinanggap yun ng ginang bilang employer. Hindi siya pala utos sa mga kasambahay, lalo na't nakikita naman niyang ginagawa ng mga ito ng maayos ang trabaho. Thankful rin siya sa kanyang mga kasambahay dahil mababait, masisipag, honest, mapagkakatiwalaan at may malasakit ang mga ito. Itinuturing ng kapamilya ang kanyang mga kasambahay para pahalagahan at mahalin din siya ng mga ito. May kasabihan nga na kung paano mo itrato ang iyong kapwa, ganun din ang gagawin nila sa iyo. Masigla siyang bumalik sa nursery room. Maliligo muna siya bago niya tabihan sa pagtulog ang kanyang mag-ama. 1-year birthday celebration ang binyag ngayon ng kanyang mga anak. Lahat ng kasosyo ni Joshua sa negosyo at mga tauhan sa asyenda ay inimitahan nila. Si Oscar, Sam, Marcos at Lenny ang ninong at ninang. Engaged na si Oscar at Sam, si Marcos at Lenny naman ay kakasal na next month. Punong-puno ngayon ng mga taong malawak na bakura ng mansyon. Masayang nagkwekwentuhan ng mga ito habang kumakain ng masarap na tanghalian. Superman ang theme ng party. Lahat ng mga bata ay nakasuot ang birthday hat. Sila namang mag-anak ay nakasuot ang Superman costume. Karga niya si Justin at karga naman ni Joshua si Jonathan. Pinapanood nilang mga clown na nagpapatawa at gumagawa ng magic tricks. Happy birthday and happy christening sa mga anak niyo, senyorita. Nakangiting sabi ni Mang Mario, may hawak itong tuba. Senyorita Alexa, baka po gusto mo ulit makipag-inuman sa amin, katulad nung kasal niyo ni senyorito na lasing ka sa tuba. Natatawang tanong sa kanya ng matandang babae. Pass po muna ako sa inom ngayon. Saka na lang po kapag malaki na pong mga anak ko. Marami pa naman po tayong okasyon na pagsasalu-saluhan. Ayaw talaga niyang uminom, til baka malasing na naman siya katulad noon. Alexa and Joshua, congratulations!
sa matagumpay na pagsasama niyong mag-asawa. Masaya ako ngayon na makitang masaya kayo at nagmamahalan. And gusto ko rin humingi ng pasensya sa panggugulo ko sa inyo noon. Alam naman ninyo, isip bata pa ako dati. Hindi ko pa alam kung ano ba talagang totoong kahulugan ng salitang true love. Pero nung makilala at makasama ko si Oscar, minahal niya ako ng sobra at tinuruan niya ako kung paano magmahal. Kaya nga, sobrang blessed ko ngayon dahil napunta ako sa mabuting taong talagang aalagaan ako at mamahalin hanggang sa aking pagtanda. Nanunubig ang mga matang saan ni Sam. Mararamdaman mo sa tono ng pananalita nito na sobrang mahal na mahal nito si Oscar. Sam, limot ko na ang nangyari noon. At saka, pasensya ka na rin sa kamalitahan ko ha. Alam ko naman na nasaktan ko ang damdamin mo dati. Hindi ko yung sinasadya. Nagawa ko lang namang asarin ka noon dahil sa selos eh. Pero ngayon, masaya na ako para sa inyong dalawa ni Oscar. Nilapitan niya si Sam at niyakap niya ito. Ayos! Cheers po tayong lahat para sa pagkakasundo ng dalawang tigre na babae sa Hacienda Maranan. Malakas sa sigaw ni Marcos, may kaukit na nakakainis ng ngiti sa pinkish itong labi. Narinig niya ang pagtunog ng mga baso. Masaya at sabay-sabay na uminom ng alak ang mga bisita. Nanunubig ang mga matang niyakap niya sa bewang si Joshua habang masayang pinanunood nito ang mga taong nagkakasiyahan. Honey, thank you so much for giving me a luxury, wonderful life. Siguro kung hindi mo ako pinilit noon na pakasalan ka, hindi ko mararanasan ang gantong buhay. Ang ganto ka lang niya at ganito kasaya. Joshua, isa ako sa pinakamaswerteng housewife sa buong mundo dahil ikaw ang asawa ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nasa taas ako ngayon. Tsaka, masaya ako at matagumpay. Naiiyak ng wika ni Alexa. Don't say thank you, Alexa. Dahil deserve mong maging reyna sa aking palasyo. Dahil ikaw ang babaeng mahal ko. At tanging ikaw lang ang may karapatang magdala ng titulo ng Mrs. Maranan. Dahil mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, ikaw naman talagang nagmamay-ari ng aking puso. Honey, magkatulong nating palalaguin at lalong pagyayaman itong hasyenda na minana natin sa ating mga magulang. Napabikit siya nang lumapat ang labi ni Joshua sa makinis niyang noo. Damang-dama niya ang wagas itong pagmamahal dahil sa mahigpit itong yakap. Narinig niya ang masigarbong palakpakan ng mga bisita. Natutuwa rin ang mga ito sa successful ng pagsasama nilang mag-asawa. Masaya at contented na siya ngayon sa kanyang buhay. Ang tanging hiling na lang niya ngayon at sa mga susunod na araw ay kasaganahan at malusog na pangangatawan para sa kanyang buong pamilya. Wala na siyang mahihiling pa dahil meron siyang mapagmahal na asawa at bibong kambal na anak. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga series stories na nais ko pong ibahagi sa inyong lahat. Maraming salamat.